Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. At lumalamig ang ating temperature ngayon. Nagpapahiwatig na talaga ng December na talaga ngayon. So nakikita ko nung nakaraan 12 point 12 point parang 13 and then napunta siya sa 12. Pero gaano man kalamig ang panahon, pero yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi din dapat lumalamig ngayong panahon ng Christmas, 'di ba? Kumbaga kung mas maganda na ngayong Christmas ay mas lalong iinit yung paglilingkod natin sa Panginoon. And anyways, good morning din sa mga kasamahan ko dito sa studio. Yan, so sa katabi ko po, bati ka, baka may gusto kang batiin. Good morning po sa ating lahat at good morning po sa lahat ng mga nanonood at enjoy po natin ang pakikinig po ng Word of God. Amen. Good morning din sa pinaka-pogi dito sa studio, ang ating operator. And mamaya pa daw siya babati dahil wala pa yung kanyang babatiin. And nasa Google Meet, Ma'am Virgie, baka may gusto ka ring batiin. Yan. Dinig ba ako, Ma'am Jen? Yan. Dinig na dinig, ma'am. Yeah, okay. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng viewers at sa nandyan sa studio ngayon. Amen. At Merry Christmas. Naka-red. Yan, Christmas na Christmas red. Yan, nakikita niyo po yung... Naka-black yata siya. Ruby May. And malamig, kaya nga dito sa studio rin ay ramdam din namin yung lamig. Nakikita niyo na sa background namin, di ba? And sa sobrang lamig po dito ay medyo buti na lang meron tayong diyan, may fire diyan. Okay, good morning din po sa mga sa Facebook Live. Yan kay Sir Digno Velasquez. Good morning po sa Japan, Gasinan. Ma'am Rolin Sanet and Ma'am Beth. Good morning po kay Ma'am Myra Salarzon. Good morning po Ma'am Heidi Sanet. Good morning po. Ma'am Jan Campana, good morning. Kay Sir Salvador Bore, good morning po sa inyo. Sir Ariel Pumecha, good morning. Ma'am Nelda Bore, good morning po sa inyo. Ma'am Agapita Amlos, good morning po. And so, yun pa lang po. Yun pa lang po yung mga nakikita ko dito. At kung hindi man kayo bumate at hindi namin nabanggit yung pangalan po ninyo, anyways, good morning pa din po sa inyo. Ayan, kaya sa mga working singles dyan, alam ko naman na kaya nyo na mag-join sa Google Meet, pero kayo po ay nahihiyang mag-join, wag pong mahiya, mag-join lang po tayo. Okay? Yan, so napakaganda po na pag ngayong Christmas, and ito po yung sasamantalahin natin yung season. And sasamantalahin natin yung season para madoble po, madoble yung ginagawa natin para sa Panginoon. And nung nakaraan sabi ko nga, ilang days na lang, today is 11, and ilang days na lang ba? 20 days. Yan, di ba? 20 days more to go at hindi tayo nagbibilang, nagka-countdown. Yung iba nagka-countdown sila for Christmas, December 25 di ba? And tayo binibilang natin hanggang December 31, we only have 20 days. And meron na lang tayong 20 days na natitira. At napakaganda na yung 20 days na yon na natitira, ay magandang spend natin yon sa Panginoon. Di ba? And kung yung 20 days gawin nating times 2, di ba? Kung ano pa yung pwede nating gawin para sa Panginoon. And kaya nakakalungkot minsan na kung kailan Christmas season and kung kailan Christmas season saka naman nagiging parang iba na yung highlights natin. Kaya yung paglilingkod natin minsan sa Panginoon and kasabay ng paglamig ng panahon, lumalamig din. And bakit? Kasi naiiba yung focus natin. Naiiba yung sentro ng celebration po natin. Kaya sa halip na lalo tayong mag-apoy sa paglilingkod sa Panginoon this Christmas, yan ang nangyayari, lumalamig. And diba? Kasi iba na yung focus po natin. And para mas marami tayong matutunan sa umagang ito, Ma'am Virgie, umpisahan mo na dyan. Yan. Okay po. So, tutuloy ko ulit sa nung nakaraan, nung last time na nabanggit ko po dun sa based dun sa topic natin, to commit our family first
this Christmas. At nabanggit ko yung sa Matthew chapter 1 verse 21 na reiterate ko lang, sabi niya dito. Ayan, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And nabanggit ko po yung one point, yung first point ko na making sure that the Lord Jesus Christ has become the Lord and Savior of our family or in our family. Kasi mahalaga po na unang-una yung sa bawat pamilya is mayroong assurance of salvation talaga. Yan, pasensya na at may pusa dito. At ayun, hindi na manok, pusa na. Sumasang-ayon sa yung pusa, bumabati ata ng Merry Christmas eh. Nag-amen din. Ayun, gustong lumabas. Anyway, doon sa ano, yun nga, yung mahalaga po yung assurance of salvation. At gaya nga po sa akin na goal, lagi naman sa akin, hindi lang during Christmas, pero yung ginugol ko din lagi na at least this month of Christmas is meron ako ulit relatives na mabahagian ng gospel. Ayun, meron akong ano. Kaya siguro I would try to spend din yung time ko sa kanila, sa mga relatives ko during Christmas, or siguro ano, I will have to spend time with them kasi mahirap naman kung ano, gusto mo silang i-reach out pero hindi ka pumupunta, hindi mo sila dadalawin or ano. Ay, andito lang naman sila kumbaga. At it's just around the corner lang dito sa Baguio. Kaya madali lang silang ano, i-reach out. At yun nga, sa susunod, yung susunod na verse na mababanggit ko is sa John chapter 4 verse 24. Ayan, banggitin ko lang sa John chapter 4 verse 24, sabi niya dito, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ayun, so yung pangalawa ko pong point is to worship God in spirit and in truth. So andun po yung katulad ng tanong ko po last time na paano po natin maikukumit yung family natin, 'di ba, sa Panginoon. At yung may kalakip na responsibilidad. So, syempre kung tayo po ay mauuna po yung sarili natin na we worship God in spirit and in truth. Ayun, at syempre maganda yung ano, yung what follows, 'di ba? When we worship God in spirit and in truth is andun yung devotion natin, 'di ba? Yung pagmamahal natin sa pamilya natin, sa kamag-anak natin na i-lead din sila. God gives us wisdom, 'di ba? At the same time, how to deal with them, na magkaroon din tayo ng compassion, 'di ba? Panginoon yung maglalagay sa atin ng compassion and yung syempre yung care natin sa family natin na talagang nagiging burden natin, 'di ba? Yung salvation, yung spiritual growth nila. Ayun, yung transformation nila na kahit papaano is this December merong ma-accomplish, 'di ba, para sa Panginoon. And of course, andun nga yung imagine na yung worshiping God, 'di ba? To worship is to giving high reverence din sa Panginoon because He is God. At andun yung ano yung we put ourselves, 'di ba, sa mababang posisyon, and God is ang Panginoong Hesukristo ang naitataas. Yan, this Christmas. Siyempre all the time naman. Kaya it's just that we are celebrating nga yung Jesus birth this month of December, kaya mahalaga na mai-highlight natin sa kamag-anak natin, sa family natin, 'di ba, yung value ng kapanganakan ni Hesukristo. At yun nga dito sa ano, 'di ba, yun dito pa lang na i-demonstrate na ng mga dito sa book of Matthew chapter 2 verse 11 na sabi niya na i-demonstrate dito kung paano binigyan ng reverence, ng paano winership, 'di ba, ang Panginoong Hesukristo, at paano nga siya, 'di ba, pinakilala sa buong mundo as the King. And ito nga, 'di ba, na parang alam mo yung ano, yung rejoicing na sinabi doon, 'di ba, na may rejoicing na nangyayari nung pinanganak si Hesukristo.
At dito sa verse 11, Matthew chapter 2 verse 11, sabi niya, and when they were come into the house, yung three wise men, yan, they saw the young child. I-ano ko lang dito, 'di ba? May dito sa sa Matthew chapter 2, dito kasi yung three wise men, 'di ba, na they searched God, 'di ba? Si Jesus Christ, they seek yung ano niya, 'di ba? Yung location niya. And katulad nga ng nabanggit ni Pastor kahapon na meron ng knowledge yung mga naniwala kay Jesucristo, yung mga nag-aabang, may knowledge na sila dahil sa prophecy because of doon sa prophecy sa Old Testament. Kaya dito na-fulfill na nga. Kaya andun yung rejoicing, andun yung excited yung mga three wise men, 'di ba, na ginamit ng Panginoon, ayan, to show kung gaano yung deity of Jesus Christ, yung pagiging hari niya, 'di ba? And dito sabi niya dito sa verse 11 na, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, um, and frankincense and myrrh. Kaya yung mga regalo dito, kung aaralin pa natin, 'di ba, i-dig deeper natin yung behind yung mga yung mga meaning, 'di ba, ng binigay nilang regalo kay Jesucristo is hindi basta-basta. Ayun. And yung mga three wise men, hindi rin sila, yung background din na kung aaralin ulit natin is hindi rin sila ordinary people, 'di ba, na kaya nga wise men, ayan, na pumunta kay Jesucristo. So, madaming dito pa lang sa story na nangyari dito, yung event na nangyari dito is na yan, ang dami mo nang mapupulot na na aral kung aaralin mo pa behind yung history nito, 'di ba? Kaya mahalaga yung talaga dito, yung pag-worship talaga sa Panginoon is akala natin is lang, yung presensya lang natin talaga sa bahay-sambahan, pero it's not, 'di ba? Yung within mismo sa atin, 'di ba, na we worship God within our hearts, within us, na we have that, alam mo yung natin, binabalik natin sa Panginoon yung glory. We give back to God the glory yung ginawa niya sa atin, 'di ba? Na sabi ko nga doon sa Sunday school, nung Sunday na paanong tinatanong ko yung mga Sunday schoolers, what if hindi pinanganak si Jesucristo, 'di ba? Anong mangyayari sa atin ngayon? Paano kung walang pinanganak, 'di ba, na Panginoon na magliligtas sa atin? 'Yun na nabanggit dito sa Matthew. So, siyempre 'yun na yung kung ano na yung ini-enjoy natin, yung protection natin ngayon, yung changes, yung transformation, 'di ba, ng buhay natin sa dami ng mga nabago ang buhay, 'di ba, na i-imagine natin 'yan and ganun ka 'di ba, ganun siya kalalim, 'di ba, kaseryoso yung kapanganakan ni Jesucristo and yung kung paano natin talaga siya i-worship, 'yan, in spirit and in truth. Kasi nga because God is spirit, hindi lang na we don't just treat Jesus Christ dito as a human being, 'di ba? We treat him as our God. 'Yun, our supreme God, nga na hindi siya basta-basta yung parang nagiging traditional na lang sa atin yung, 'di ba, yung December na it's Jesus birth, and yun lang, and then we give thanks, and then parang dumadaan lang sa atin yung occasion, and then yung karamihan sa atin it's all yun nga yung nababanggit na laging family matters ang nangyayari pag tuwing December, na nakakaligtaan, mas nabibigyan pa natin ng importance yung family reunion or yung nami-meet natin yung mga relatives natin, and yun nga, hanggang sa nawawala na sa atin, 'di ba, yung yung pagkain, yung ano kayang ihahanda natin, 'di ba, nawawala na sa atin yung worship,
Ayun. At minsan pa nga, 'di ba, lalo na sa mga ah, ayun, lalo na sa mga ano, sa mga may trabaho. Siyempre na-experience ko din yung ano, December talaga yung noon na may pinakamataas akong natanggap. Kasi nga may 13-month pay, 'di ba, yung gano'n. Tapos, siyempre andun yung mga privileges, yung mga bonus, ayan. Kaya 'pag bilang working maiisip mo talaga ano yung bibilhin mo. Noon talagang yun, yung shopping talaga, 'di ba, ang ano, pumapasok din at, yun, and imagine natin na nawawala na yung ano natin sa Panginoon, na lumalayo tayo sa Panginoon na tuwing December, 'di ba, dahil sa material na bagay. Pero this time, 'di ba, dahil nga napag-uusapan natin and by the grace of God na, we come to set goals and to commit ngayon yung ano natin, yung family natin. Ayan, with a solemn environment na, 'di ba, we get away from worldliness na na ano natin na naiisip na natin, 'di ba, ano na yung gagawin natin for God's glory, yan this month. At yun nga nabanggit ko kanina na yung sabi ko yung mai what I can give back also to God is really soul winning at saka yun nga yung ma-reach out. May mga relatives pa na ma-reach out ulit ng gospel. Every ano yan, December, ayan, I take advantage din. So they come, pupunta dito sa bahay or when sometimes ano din, intentionally, I visit them. Ganun kapag may time and meron talaga mga pagkakataon sa December na nakaka-fellowship ko din yung mga ano, nakakasalamuha ko yung mga relatives ko and they keep in touch, gano'n. So, yun lang yung bagay na nasa isip ko, talagang it is to share the gospel, 'yan. At siyempre within the family din, as they see you also worshiping God in spirit and in truth. Ayan, kaya maganda na yun nga yung nabanggit ni pastor na ang daming among all the sa kamag-anak, 'di ba, sa family mo ikaw lang yung ano, 'di ba, nagsha-shine or ikaw lang yung pag-asa na magamit ng Panginoon. Ayan, so imagine kung lahat tayo or ano, 'di ba, at least this month magamit tayo ng Panginoon to disciple or to guide na katulad nga ng sabi ni pastor, to supervise, 'di ba, to guide yung ano, yung family natin na hindi sila mapariwara or 'di ba, ma-divert natin, magamit tayo na mai-divert yung atensyon ng family natin towards God, 'di ba, this month. And yun nga, wala namang kung ano pa yung mga activities na gagawin natin for God's glory. Kaya it's also best talaga na ano nga, yung sa akin din nagda-double time ako sa prayer, 'yan. Sa prayer ko, this month mas nagiging prayerful ako na ano, yun yung mga ginagawa ko na kasi nga 'di ba, at least 'di ba na you've spent much time praying, 'yan, more time praying to God before 2026 as 2026 is approaching. Yun, 'di ba? Kaya magandang maging meaningful yung ginagawa natin. Ayan, before man lang tayo at least mag-end yung 2025. At yan, prayerfully, 'di ba, na mas may mga families pa na ma-transform, ma-revive. Ayun. At minsan sa church din, yan, hindi lang sa family actually. I also pray yun sa mga ano, young people, sa mga church members, yan, yung mga nawawala at yung nakikita naman natin yung mga usually nawawala tuwing December, 'di ba? Kaya mahalaga na ipag-pray natin kasi may mga alam natin familiar, itong ano, laging nawawala siya lagi siyang wala sa church, yung gano'n, sa tuwing December nagbabakasyon. Yun, 'pag mayroon tayong alam, 'di ba, na familiar sa atin na laging gano'n, of course we pray for them, 'di ba, and not to judge them. At na magamit sila, they may have a getaway or magbakasyon or ano, at least we pray for them na despite sa absence nila sa church is magamit sila ng Panginoon sa kung saan sila pupunta.
And yun nga, mahalaga yung revival na dito pa lang sa uh, risky din. Yan. Yung ano yung time ni King Herod, 'di ba? Is risky yung buhay ng mga three wise men. Pero andun yung perseverance, yung ano nila na perseverance na kahit gaano kalayo is nadalaw nila, 'di ba? At na-worship nila ang Panginoon. And doon din sa ano sa Book of Luke. Yan, iba din yung ng pinanganak si Jesucristo na nag-rejoice yung mga shepherds. So, 'di ba, magkabilaan na may mga pangyayari na dinemonstrate talaga kung yung pagiging Diyos ni Jesus Christ, 'di ba? Dahil siya lang yung pinakapag-asa natin, 'di ba? Pinaka-hope ng buong mundo na we are to be saved from sins, na people would have that magkakaroon ng pag-asa ang tao. Ayun, ginagamit ko din yun pag nagso-soul winning. Magkakaroon ka ng pag-asa. Yun yung tama din na magamit natin yung word na regalo, 'di ba? Regalo ng Panginoon sa atin, yung the gift of salvation. Ayun na ang may ano na, 'di ba? Meron na tayong way. Yan, at mapalad tayo dito sa bansa natin dahil malaya pa tayo nagshi-share ng gospel anywhere. Yan. So, andun na yung ano natin, yung parang freedom, 'di ba? From the bondage of sin na, at meron na tayong hope at meron na tayong paraan yan para maibahagi yung gospel sa iba. At ito nga, mayroon na tayong pagkakataon, 'di ba, uh, to do our best yan para sa Panginoon. And it's all about to worship also, to worship God, also to worship Jesus Christ in spirit and in truth. Naway, yun nga, may magawa tayo para sa Panginoon this month of December. So, yun lang muna, to God be the glory. Amen, Ma'am Virgie. Yan. So, kagaya po ng mga wise men, yung mga ano yan, dapat yun din po yung source ng ating kasiyahan ngayong Christmas. Yan. So, Luke chapter 2 verse 11. Yan yung very reason, foundational reason kung bakit po tayo nagsa-celebrate ng Christmas. So, sabi ng Bible, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is which is Christ the Lord." Yan. So, wag po nating tatandaan na ito po yung reason kung bakit po tayo nagse-celebrate ng Christmas. Yan. So, just a little background po kasi nakakalungkot na may mga nagsasabing Kristiyano and minsan pa nga mga Baptist, 'di ba? Pero hindi po sila naniniwala sa Christmas. So, ewan ko lang po sa inyo kung nasubukan nyo rin po na may ma-encounter po kayo na ganun. Na hindi lang po yung mga unbelievers yung hindi naniniwala sa Christmas, 'di ba? Yan, so may mga ibang mga Christians din nagsasabi. So last Thursday noong nagturo kami diyan sa Kias while waiting sa mga kasamahan ko, yan may inapproach ako na isang estudyante. Yan, so sabi niya, may i-share lang ako patungkol sa Christmas. Ay, biglang sagot niya sa akin, hindi ako naniniwala sa Christmas. Ganun ba? Kung bibigyan kita ng regalo ngayon, tatanggapin mo ba? Oo naman. O sabi mo, di ka naniniwala sa Christmas, di ba? Di ba? Sige, sabi ko, ito yung may ibibigay akong regalo sa'yo. Ayun, kaya na-sharean ko siya. Kaya napakaganda ngayong Christmas talaga, yung gamitin mo, pag ginamit mo yung word na gift, and may i-share ako na gift, di ba? Madali lang, madaling maakit yung mga tao na makikinig sa'yo eh. And kasi, minsan yung iba, and naka-focus sila sa gifts. Yan, material gift. Yan, hindi nila alam na mas mahalaga. And akala siguro nila material yung ibibigay natin. Pero anyways, at least nagamit natin yung word na yun. And para ma-sharean po sila. At hindi nila alam, maaring sa tingin nila parang ang pinaka maganda sa kanilang matatanggap yung material gift. Pero hindi nila alam na yun yung pinakamagandang regalo na matatanggap po nila. Yan, so just a little background sa pag-celebrate po natin ng Christmas. And during the 303 AD, and sa mga alam ko sa mga Bible students, alam niyo na 'to eh. Pero review lang natin para sa mga iba na hindi pa po nakakaalam. Yan, so 303 AD, and si Emperor Diocletian of Rome ay pinagpapatay ang mga napakaraming Kristiyano. Ay mga Paulicians, mga Donatists,
at mga iba't ibang group ng Christians habang ang mga Kristiyano ay nagse-celebrate ng service at tinatawag nila ito na Christ Nativity. Yan. So noong 311 AD, ang group ng Donatists, sila po yung mga forefathers natin. Ano po? Yan. So kung iti-trace back ninyo, ano nga yung subject na yun? Baptist history? Ay, sorry, lutang pa yung kasama ko. Yan, so Baptist history. Yan, kung mas gusto niyo pa pong malaman, yan, sabi ni Pastor, mag-enroll po sa mag-enroll po sa Bible College. Yan, so napakaganda ngayon kasi pwede kayong pumili ng subject lang na i-enroll po ninyo. Yan, so ititrace natin yung pinanggalingan po natin and yung mga Donatists. Sila yung mga forefathers po natin. And mga Donatists sa Southern Africa ay nag-held po sila ng service na ang tawag po nila dyan ay Christ in a Mass. Yan, katulad din ng Christ Nativity, yung celebration na yan. Yan, so ito po yung celebration nila na yung first advent ng Panginoon or yung unang pagparito ng Panginoon and sa atin and unang pagparito ng Panginoon dito sa atin, nag-celebrate sila na ang Panginoon ay nagkatawang tao. And kaya nga it was called Christ in a Mass. So ang ginawa po ni Emperor Diocletian, yan, simula noong 303 and 303 AD, yung simbahan po nila ay nilak habang sila ay nag-hold ng service at sinunog yung mga simbahan habang nagsiservice yung mga Donatists. Okay? And habang sila ay nag-hold ng service, ang tawag po nila dyan ay Christ Nativity. Yan, sa loob po ng simbahan. Kaya ganun po yung ginagawa ng mga Latin Church, yung mga Latin Church, yan sa ating mga forefathers. So every time na nakakarinig po sila, and every time na nakakarinig sila na may mga group ng mga Christians na nagsa-celebrate or nag-hold ng service about Christ Nativity, yan pinupuntahan po nila yung simbahan or yung cave kasi nung unang panahon nagtitipon din sila sa mga cave. Yan ang ginagawa pa nila, yan nilalak po nila. Okay, nilalak po nila at sinusunog yung mga Christians sa loob. Okay, grabe yung grabe yung ginawa sa kanila noon. Ngayon walang ganun eh. Pag may nalaman na may celebration doon, punta tayo. O may pagkain doon. Marami ating pagkain doon, di ba? Yan, so noong 12th century, yan yung early Latin Church or yung Roman Church used the word Christmas to commemorate the annihilation of the Donatists. Yan, so noong 12th century, inaalala nila palagi yung kung paano nila pinagpapatay yung mga tagasunod ni Kristo. And kaya hanggang sa nagpatuloy yun, kaya napakaraming hindi naniniwala sa Christmas dahil ang paniniwala nila ay itong pagan practice. Diba? Ewan ko lang kung may mga nai-encounter po kayo na ang Christmas pagan practice lang yan eh. Pero hindi nila alam, naiintindihan natin, maaring hindi nila alam, kaya napakaganda na masabi din natin sa kanila, ma-share natin sa kanila. Kaya baka nga naman hindi sila naniniwala sa Christmas dahil hindi nila alam. Yan, kaya bago pa lang mapunta sa mga Latin Church, yan, may mga group of Christians na during 303 AD na nagsa-celebrate or nag-hold na ng service, particular ang mga Donatists. Yan, so kaya nga tayo naniniwala sa Christmas. Yan, tayo naniniwala sa Christmas sapagkat tayo ay naniniwala na merong Kristo. Yan, ayon sa verse po na binasa po natin kanina, merong Kristo na naparito sa lupa at not particularly this December 25. And ewan ko kung meron pa sa atin naniniwala talaga na December 25. And kaya pag December 25, dyan talaga bumabati Merry Christmas. Pero sa atin, pagpasok pa lang ng Burmans, and bumabati tayo ng Merry Christmas. Yan. Iba kasi inaantay pa nila yung December 25 eh. Well, dati yung ginagawa din namin yung magsaset ka ng isaset mo yung message mo ng December yung gabi. Yan, 12. Di ba? 12 ng madaling araw ng December 25 para batiin yung mga gusto mong batiin. Yan, kasi yung paniniwala natin noon, ang December 25, yun talaga yung kapanganakan ni Kristo. Yan, pero alam ko na maliwanag sa bawat isa sa atin na hindi talaga siya December 25. Yan, so na merong Kristo na ipinanganak para sa atin. Yan, so ang ating Diyos na lumalang sa atin ay bumaba sa lupa, namuhay ng pamumuhay ng bilang isang alipin at siya ay ipinanganak sa Bethlehem. And sabi ng Bible po dyan, in the city of David. So nabanggit po ni Pastor kasi may isang Bethlehem din eh. Kaya
Yan, sinabi talaga sa Bible yun. And yet yung purpose kung bakit siya naparito, and sabi ng Bible sa Matthew 1:21, yan, for he shall save his people from their sin. And so sabi rin po ng Bible, and Luke chapter 19 verse 10, yan, so Luke chapter 19 verse 10, ano po nang sabi ng Bible? Luke 19, Luke 19 verse 10, sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yes, so sabi ng Bible, to save which was lost. At yung lost na binabanggit po dyan sa verse na yan, and walang iba kundi ikaw at ako. Tayo na makasalanan. Yan, so, ang kaso nga lang, kaya nga lang, nakakalungkot na during Christmas season, yan, nagse-celebrate. Hindi lang yung mga unbelievers yung nagse-celebrate ng Christmas without Christ. Kaya wag natin kakalimutan yung foundational reason kung bakit merong Christmas. Yan. So, ano naman po yung kinalaman ng Christmas sa ating family? O, di ba? Napakaganda na before pa lang pumasok ang December ay meron ng napakaganda na yung topic na ibinigay ni Pastor para sa atin patungkol sa planning. And alam ko naman na ang bawat isa and meron tayong plans sa ating family. And so sa mga actually wala pang December eh. Bare months pa pagpasok September pa lang, alam ko may plan na. And ang plan na, may plano na para sa December. O 'di ba, yung iba nga tinitingnan nila ay ano ba ako ngayon? Christmas break ba ako ngayon or New Year's break? Para makapagplano. Yun sa mga nag-work. Yan, pero yan, natatawa si Kiray. Parang iniisip mo din, ano kaya Christmas break? O, walang break sa atin. Yan. So, ang mga tao during Christmas season, nag-iisip or nagpaplano and to have a happy family. Yan, di ba? Yan, pero tatandaan po natin, God wants us to have a holy family. Naalala niyo po yung preaching ni Pastor noong Saturday? Yan, so, sabi niya dyan, and ang gusto natin, di ba, bawat isa sa atin, sino ba naman ang ayaw na may masayang pamilya pag dumarating yung Christmas, di ba? Yan, pero ang gusto ng Panginoon for us is to have first a holy family, then after pag meron na tayong holy family, susunod na lang din yung happy family. Yan, di ba? Yun yung nakakalungkot na yun minsan yung nakakaligtaan natin. Ang gusto natin, meron tayong maraming regalo na matatanggap. Yan, so sabi nga nung kanta ay, people making list, buying special gift. Yan si Ma'am Sabel, ilan na yung nilista mo dyan? Sana daw, hindi mo, number 1 daw si Sir Mark dyan sa listahan mo. Yan. Kaya, kasi ang iniisip lang natin, di ba? Minsan, ang iniisip natin na makapagpapasaya sa isang tao or makapagpapasaya sa isang pamilya ay yung marami kang maibibigay na regalo. Yan yung marami kang tatanggapin, marami kang matatanggap. Ang iba nga siguro gumagawa rin ng wish list. Yung iba gumagawa ng listahan. And yung iba naman, wishing list naman yung iba. Sana ngayong Pasko, ganito, may ganyan, may ganyan, may ganito, may ganyan, dito, di ba? Yeah, and so, ang tao po kasi, di ba? Ang tao po kasi, naturally, ang tao naturally, ang iniisip ng tao na, ang iniisip kasi ng tao during this Christmas season, ayun, makatanggap ng maraming regalo. At doon pag may maraming natanggap na regalo, doon masaya, 'di ba? Kaya nga pag wala nang natanggap na regalo or hindi natanggap yung regalo na nasa wish list, 'di ba? Malungkot, 'di ba? Pag may mga pag may mga pag nagbubunutan tayo, nilalagay natin doon yung wish natin, di ba? Di ba? Yung worth ng natin, yung nag-uusap tayo, sige, magkano yung worth ng natin, ng gift natin? 150. 150 tapos yung isinulat yung isinulat nung nabunot mo, cellphone, grabe. iPhone 17 Pro Max, di ba? Grabe yan yung usapan natin, 150 yung worth, tapos biglang may magsusulat doon. May magsusulat doon ng iPhone, tapos may magsusulat doon ng house and lot. Di ba? Na-pressure pa yung nakabunot sa'yo. Yan, di ba? Yan kasi, yun yung alam natin minsan, di ba? Yun yung alam natin na minsan, na magbibigay sa atin ng kasiyahan during Christmas season. At akala natin, ang alam natin,
kapag meron tayong marami tayong natanggap na regalo, maraming pagkain diyan sa harapan po natin, and akala natin yun na yung happy family. Di ba? And kaya nalulungkot tayo pag 500 lang yung budget para sa Noche Buena. Yan, di ba? Yan, so Christmas. Yan, so material, nakatuon sa material na blessings. Yan. Pero tatandaan natin, kagaya ng sinabi ko kanina, ang gusto ng Panginoon, tayo po ay magkaroon muna ng Holy Family. And magkakaroon tayo ng Holy Family, and then yung Happy Family, susunod na lang yan. And kaya nga napaganda, paano tayo magkakaroon ng Holy Family? And kaya napakaganda yung theme natin ngayon na i-commit natin to commit our family prayers to Christ. Di ba? Yan, kaya minsan, lagi natin napapanood natin sa mga presentation and sa mga preachings ni Pastor, napapakinggan po natin. And di ba na minsan, pag during Christmas season, ito yung time na magsaset yung mga kamag-anak natin ng mga magsaset yung mga kamag-anak natin ng mga tinatawag na reunion. Sama-sama dahil ang bawat isa ay may free time. Di ba? Nagsaset ng reunion, tapos syempre sa atin, hindi natin yan kasi natataon siya ng Sunday. Ano ba, natataon sa mga church activities natin. And so ngayon, kapag hindi tayo nakapunta, may mga sasabihin ng mga kamag-anak natin, ang bira, di ba? Buti pa yung pumunta sa ibang bansa. Buti pa yung pumunta sa ibang bansa, nagbabakasyon. Ikaw, taga Baguio ka lang. Isang ride lang, di ba? Isang ride lang, hindi ka pa makapunta. O, di ba? Ano man lang ba yung Christmas lang tayo magsama-sama? Di ba? Minsan yung hanggang sa kapag hindi natin nabantayan yung emotion po natin, bibigay na tayo. Oo nga naman, no? Oo nga naman, no? Christmas na nga lang magsasama-sama. Christmas na nga lang yung mabubuo yung family natin, di ba? Yan, kasi yun ang nakikita nila. Yun yung nakikita nila na kasiyahan. Yan, kasi niisip nila ang Christmas season, ito yung happiness, ito yung time of joy, time of bonding, time of leisure, time of pleasure, time of shopping. Yes, shopping. Kaya nga sa mga may bawang shopping, kaya pag pumunta ka sa mall ngayon, nako, delikado ka. Puro sale, no? Puro sale sa mga mall ngayon. Kasi ang iniisip nila, ito, Christmas season, shopping season. Di ba? Yan, so, ito yung vacation. Di ba? Yan, kaya pwedeng magsama-sama muna tayo. Yan, ngayong Christmas lang. And kaya napakaganda yung sinasabi ni Pastor kagabi, di ba? Na huwag nating mamalitiin na kung ikaw lang yung Kristiyano sa family, napakaganda na manindigan po tayo. Di ba? And kung naalala niyo po yung kanta ng choir last 2 weeks ago ata, and sabi diyan, stand firm. Stand firm, never compromise. Na maaring sa atin, and makikita nila, and di ba, makikita nila yung celebration talaga ng totoong Christmas. Di ba? At sabi ko kanina last time na napakaganda na itong church po natin, and itong church po natin ay merong program para ma-counter po natin yung celebration ng kamunduhan. And kaya nga napakaganda na huwag nating kakalimutan, huwag nating babaliwalain yung activity ng church. And so sabi nga ni Pastor, huwag po tayong gumawa ng sarili nating activity. And kasi minsan gumagawa tayo ng sarili nating activity dahil akala natin yun yung magbibigay sa atin ng kasiyahan at maaring makapagbibigay man yan ng kasiyahan sa atin. Sige, outing, dito, ganyan. Maaring makapagbibigay man yan sa atin ng kasiyahan, pero huwag nating kakalimutan, ito ay panandaliang kasiyahan lamang. Di ba? After all, masaya ka kasi kasama mo yung mga friends mo, nakabanding mo sila, nagkaroon kayo ng vitamin C. Antay na lang natin yung anda. So, nagkaroon ka ng vitamin C, pero pag after that, syempre malulungkot ka. Bakit? Kasi alam mong na-miss mo yung activity sa church Alam mong dapat ganitong araw nandoon ka sa simbahan, pero wala ka. Di ba? Panandaliang kasiyahan lamang yung maidudulot niyan sa atin. Yan, kaya nga sabi nga ng Bible, yan sa Proverbs chapter 19, Proverbs chapter 19 verse 21, ano po sabi ng Bible? There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. So marami tayong plans, pero napaganda na yung plans na gagawin po natin, lalong-lalo na this Christmas season, yung plans na gagawin po natin, napakaganda na, and ilapit muna natin yan sa Panginoon. So yung plans natin sa family po natin, para iniisip natin na para maging masaya yung Christmas, napakaganda na ilapit muna natin yan sa Panginoon.
'Di ba? And kung yan ba talaga yung kalooban ng Panginoon. And kasi napaganda sabihin mo na masaya kayo and dahil nag-outing or dahil merong ganito. And pero kung hindi yan naman yung kagustuhan ng Panginoon at alam mo naman na meron kang masasagasaan, yung sabi ni Pastor, and kung meron kang mapupuntahan, siguraduhin mo na hindi mo masasagasahan yung church activities and siguraduhin mo na pag pumunta ka doon, yan, mapunta ka doon, hindi ikaw yung mai-impluwensyahan nila, kundi tayo dapat yung magbibigay ng influence sa kanila. And dapat makita nila sa atin yung pag-celebrate talaga ng Christian ng Christmas. Yeah, so napakaganda na meron tayong church at yung mga activities ng church, sabi ko kanina, wag nating inineglect yan, wag nating babaliwalain yan dahil yan yung magsisilbing protection po natin, di ba? And yun yung magsisilbing protection po natin. And bagamat minsan wag tayong magpadala sa season. And so wag tayong magpadala sa sasabihin ng mga tao. Buti ba lalong-lalo yung mga kamag-anak natin na wala naman talaga silang kaalam-alam patungkol sa Bible. And sabi ka ni Pastor, kahit anong paliwanag mo dyan, di ba? Kahit magdamag mong ipaliwanag, hindi nila mauunawaan yan. And kaya kung makita nila sa actions po natin, makita nila, and pwede natin silang mawin sa actions lang natin, di ba? Kahit hindi natin ikwento or kahit natin hindi tayo magsalita, kung makikita nila yung actions po natin, and by that, pwede natin silang mawin. And so pwede nilang makita, minsan pag napunta ka sa mga kamag-anak mo, ay ganun din pala yung Christmas, ganun din pala yung Christmas sa inyo, nagiinom din pala kayo, di ba? Di ba? Kaya, kaya sabi ni Pastor and so mag-ingat kapag may pupuntahan, and lalo-lalo na sa mga unbelievers yung crowd mo, and mag-ingat dahil baka instead na mawin mo sila, pero lalo pang mako-confuse mo sila. Ay, ganun pala. Wala palang pinagkaiba. Yan, kaya nga, yan, dapat stand and never compromise. Yan yung Christmas season. At napakaganda na yung family po natin, kiniisip natin, gusto nating pasayahin, maging masaya yung family natin this Christmas season. And bago tayo magkaroon ng happy family, and magkaroon muna tayo ng holy family. And so, paano tayo magkakaroon ng holy family? Yun nga, i-commit natin yung lahat para sa Panginoon. Yung family po natin para sa Panginoon. It's time na sa mga members of the family, kagaya ng sinabi ni Ma'am Virgie kanina, na maganda na ma-check po natin yung salvation ng bawat family po natin. Bagamat hindi naman natin ginagawa lang yan during Christmas season, as long as there is chance, there is time, magandang ma-check po natin yan. Pero napakaganda kasi na samantalahin natin itong Christmas season. Diba? Maganda nga yung yung mga sa family, pero maganda yung mapipicture mo yung family na yung father, yung tatay, nagkukwento sa mga anak kung bakit may Christmas, ganyan. Kasi iba nakakalungkot ngayon kasi parang mas kilala nila si Santa Claus. Mas inaabangan si Santa Claus. And mas kilala nila si Santa Claus kaysa kay Jesus Christ. Di ba? Mas inaabangan nila si Santa Claus. And kaya napaganda na mag-start yun sa family. Di ba? Yun sa family na ikukwento ng mga magulang, kukwentuhan, magpa-fellowship, and then ikukwento kung bakit merong Christmas. Di ba? And it's time na maganda kasi ngayong Christmas season. And sasamantalihin yung season na ito and para ma-sharean po natin, diba? Ma-sharean po natin yung mga unang-una yung mga members ng family po natin at yung mga kamag-anak po natin. Diba? And napaganda na ngayong Christmas season ay wala talaga tayong pasasayahin kundi ang Panginoon. At yung Panginoon din, yun din po yung magiging source ng happiness natin. Hindi yung mga material blessings na matatanggap natin sapagkat yun ay panandaliang kasiyahan lamang. So yun, and to be a happy family this Christmas, we should be a holy family first. Yan, so ano naman yung tatanungin natin, yung mga kasamahan po natin, kung ano naman po yung plano po nila this Christmas season para sa kanilang family. Yan, so kasi iba-iba yung si Ma'am Sabel, siya lang yung mag-isa sa siya lang yung mag-isa. Makakarinig tayo kung ano naman yung isa, yung plano ng isa na nag-iisa sa kanyang family. And then yung plan naman, yung kasama ko kasi ang kagandahan kasi sa kanila, lahat na sa church naman. Kung ano naman yung plano nila. At lalong-lalo naman kay Sir Mark. Dahil nakakaingit nga si Sir Mark. No? Nakakaingit nga si Sir Mark kasi and lahat ng family niya andito na. And kaya mamaya makakarinig tayo
mula sa kanya kung ano naman yung plan niya this Christmas season. And baka ang plan niya and Kasi antayin natin, pinapangunahan mo eh. So, pwede rin naman, di ba? And ni Kiray, baka, ay, ni Robby May pala. And baka ang plan daw niya ay bubuo na ng family. You know? And sige, unahin muna natin yun sa Google Meet. Ma'am Sabel. Ay, dapat si Ma'am, ano muna eh. Wow. Ma'am Sabel, Good morning sa ating lahat na imbag na sapa. Magpapasalamat tayo na nasa tamang simbahan tayo. So, nag-guide tayo how to, kung paano nating i-celebrate or magamit yung Christmas para magpagamit sa Panginoon. Sa akin, ang plano ko na bubuo ng family. Wow. This Christmas. Pwede pa makahamon yan. We have still 20 days. Yeah. Yakabol ko sana. Pag dumating siya, why not? Wow. So, ngayon na nasa kasi yung family ko eh, siyempre. Ang nila, pauuwiin ako. Wow. Yun. Pero, alam naman natin na nagpapasalamat ako na may tamang simbahan ako na parang naituturo ba kung paano talaga magamit yung Christmas para magamit tayo para sa ating mga family na i-share yung gospel. So, magpapasalamat ako na ngayon na i-share ko na sa kanila yung gospel sa kamag-anak, hindi na nakikiya. Wow, my gosh. So, and at nasha-sharean ko din yung dito sa may ni Bossing Wall. At yun lamang, and to God be the glory. Yung Amen. Yan, sabi ni Ma'am Emilia dito, babasahin ko lang yung comment ah. Yan, sabi niya, ninang ako, Ma'am Sabelo. Yun. habang, habang andito pa si Ma'am Emilia, kasi babalik na naman yan after 2 months, di ba? Ayun, ihahabol talaga eh, no? Yan, di Sige, ba? ma'am, And sige. bilang malayo man sa family, kagaya nga ni Ma'am Sabel, di ba? Malayo man sa family, pero ang kagandahan, pwede naman natin silang maabot ngayon dahil meron tayong social media ngayon na pwede nating ma-share. Yung ngayon sinasabi niya na ganun talaga pag Christmas season. Yun talaga time of pleasure, time of bonding. Yan yung talagang nakatatak sa isipan ng mga tao eh. Time of bonding. Kaya uwi ka muna. Ano ba? And kaya nga sasabi ko kanina, pag di natin na-hold yung emotion natin, ay oo nga naman. So, Ma'am Robby May. Ayan. Good morning po ulit sa ating lahat. Yun nga po, nagpapasalamat din po ako, kagaya ng pinapasalamatan ni Ma'am Sabel, na meron po tayong church na kung saan, ito po laging nagpapaalala sa atin, meron tayong Word of God na nagre-remind po sa atin. Kasi nga po, as the Christmas season arrives, yun po yung sabi ni Ma'am Jen or sabi ni Pastor na yan po yung time na talagang ititempt ka ng dyablo. Yung mga gatherings, gagamitin niya yan para lumamig yung Pasko mo. para po, yun nga, mapalayo ka sa Panginoon. Pero nga po sabi ni Pastor, nagamitin po natin itong Christmas na ito para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Para mailapit natin ang ating mga pamilya sa Panginoon. Kaya, commitment ko, bagamat sabi ni Ma'am Jen kanina na ay lahat kami ay ligtas na or nag-church. Pero, simula po nung nawala po si Papa, ay hindi na po naging ganun ka-strong hindi ko po alam, pero yung mga iba pong kapatid, yung 3 po na nandito ay nagpapasalamat po ako dahil kasama ko po sila. 3, mga 2 na nandito ay nagpapasalamat po ako dahil nandito po kami. At yun nga po yung 3 na nandoon ay yun nga po, sabi, laging nag-share sa akin si Mama na minsan po, mas nauuna yung trabaho kaysa pagpunta sa church. Kaya, ang
naging commitment or plan ko po this coming Christmas ay mailapit po sila sa Panginoon. I mean, gamitin ng Panginoon itong Christmas na mas lalong lumapit sila sa Panginoon. Kasi nga po, sabi, dapat ang unang ministry natin ay ang pamilya natin. Kaya, yun po yung prayer ko na bumalik po sila sa Panginoon at mag-increase po yung kanilang pagmamahal sa Panginoon at kanilang pananampalataya. So, yun lamang po at maraming salamat. Amen. Naalala ko, sa pinagpa-pray din niya na makasama niya yung kapamilya niya this Christmas. Di ba? Yan. So, pakinggan naman natin si Sir Mark. Yan. Ayun. Smile naman, sir. Good morning po sa tayo pong lahat at good morning po sa mga nanonood din yun sa Google Meet. At unang-una maraming salamat sa Panginoon sa topic na ito na kung saan is dito natin makikita po yung kumpleto yung family. Pero sa akin, bagamat nandito yung si father, si mother, pero pinag-pray ko pa rin yung kapatid ko. Yan, di pa rin kami kumpleto. Yan, na kung saan makabalik din siya ulit dito sa church. At pagkaroon ulit ng ministries, bagamat na minsan pasimba-simba, pero pinag-pray ko sa Panginoon na maging kumpleto talaga kami this Christmas. Yun lamang. Amen, Sir Mark. At meron daw siyang unspoken goals. Off the air daw po yun. Off the air daw po yung isang goal po niya. Yan. So sabi Ma'am Sabel, sabi ni Ma'am Emilia dito, sabi niya ulit, and ihabol natin habang dito ako, Ma'am Sabel. Sagot ko isang kalabaw. You know? Oh my God. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Good morning, Ma'am Emilia. Ihabol natin yan. Wow. Ninang daw. Di ba? Kalain mo yan, isang kalabaw. Grabe, no? Yan. Siguro kasya sa... Parang pwede- parang gusto ni Ma'am Emilia, 1 week yung kasal ko Pwede nating imbitahan hanggang sa Mindanao eh. isang kalabaw yung sagot ni Ma'am Emilia eh. You know? Yan, kaya di bale, Ma'am Sabel, mamaya update kita. Yan, so diyan mo nagtatapos yung ating morning devotion ngayong Thursday. Ayan, at wag po nating kalimutan ay yung ating mga activities yan sa araw na ito. Yan, huwag natin makakalimutan yung mga Bible studies po natin, and then yung mga morning devotions po natin every day from 5 to 6 ng umaga. Yan, so yun lang, at good morning sa mga humabol na mga viewers po natin. And yun kay Ma'am Emilia, kay Ma'am Agapita, at ganun po kay Ma'am Jasmine Dontogan. Good morning sa iyo. And Ma'am Chaloyin, good morning po. At ganun din po kay Pastor RJ. Good morning po, Pastor. So, yun lang po. At please close us in prayer. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin. Salamat, Lord, sa inyo pong katapatan sa aming buhay. At kayo ni po, Panginoon, nilapit ko po, Panginoon, ang aming pong gagawin sa araw po nito. Give us wisdom and strength po, Panginoon, sa aming pong saturation, sa aming pong pagtuturo, at kayo po sa aming Bible study po mamaya po, Panginoon. At kayo po patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Patawad po muli sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And have a blessed day, everyone. God bless Bye. everyone. Thank you.